You're watching STNFM all-time schedule. Check out the details from weekdays to weekends. Your favorite shows are exclusively free on demand. Sa Sabado na ang good vibes. Weekends just getting better with GV on Saturdays. Care for you. Welcome sa panibagong Sabado ng Good Vibes! Ako po si Joseph Sadania. Ito ang ating Summer Good Vibes edition for the entire week. So yan na po, grabe, from June 23 to July 2. 1 week and few days. So di ko mabinang. Yan, kasi the previous is exactly 1 week. May 2 days, may 3 days in vacation. Pero di pa ako nakatry ng 2 weeks or 1 month. Kasi may trabaho naman yung parents ko. So, yan po. Parang pinaka-longest record ko sa vacation is ganyan, yung recent na vacation. So, di tayo magtagal. Mag-share ako ng vibes sa araw na ito. So, ang ating vibes sa araw na ito is aking long week vacation. So, mga 2 or 3 ako nagising, then sumakay kami ng sasakyan by 4. Then, yan, mga 4. Then, mga 4:30, yan, kanina, di ba? May Lacson pa, then dumaan kami ng Marilog. Then, papunta na sa mga 5 or 6, yun, sa may bandang Arakan Valley. Yan, parang yung Cotabato. Pero hindi siya pumunta ng Cotabato, may pinaghalong mga borders. Yan, dyan sumikat ang araw. At saka then after that, after Marilog, madaan natin yung Buda. May Kitaw-Taw pa. Then next, yun. After Buda, malating natin ng Kitaw-Taw. Yan yung unang municipality ng, yan yung Kidnam. So, after Davao, Buda, sa mapa. Yan, Davao is pinakamalaki. Davao is pinakamalaki in terms of Kaya yun, para ma-feel largest city in the Philippines in terms of land area. Hindi population, land area mismo. Pagmanato siya sa population, pero una yung sa land area yung Davao, diba? Then, so una natin nakaraan is yung Kitaw-Taw. So, ang base ko sa Kitaw-Taw is medyo, hindi siya urbanized, parang medyo bukid siya pa, parang, yun. The next, is punta kami na Quezon nun. Ang feel ko nun is maganda yung sunrise para gusto naman mag-breakfast. So, yung Kitaw-Taw is parang maganda, gusto ko yung Quezon Bukid nun, parang dyan ako umihi, parang presko ang hangin. Tapos may nakita akong dome doon, parang may nakita similar sa KDC, parang similar sa KDC na doon sa Davao. Yan ang Quezon Bukid nun. So, yan. Then after Quezon, marahanan natin shortcut or yung kung hindi ka gumamit ng bus sa masasakyan, puro shortcut to Marabat or Suwan. So 1964 ang apelido doon. Parang sugar capital of Bukidnon, Quezon Bukidnon. So after Quezon, mararating na yung Maramag, sikat na universidad, kung saan sa Davao, or si Central Universidad, si CMU, or Central was my dairy farm doon. Milk factory doon sa Bukidnon. Yan, yung milk factory doon to. Kasi doon may nakita ko milk factory sa mga dairies restaurant. Yung nakagawa ng milk bar, or gano'n. Yung mga dairy ba. Tapos
Naraan natin ni Muswan, yung University of CMU. So, yan yung para banda mga 7 or 8, banda mga 7 or 8. So, yun. Grabe naman malaki masyado yung dating sa mapa sa land area. Yan. Parang pinaka-center siya sa isla ng Mindanao alongside with Cotabato or yan. Maramat. Yan. Muswan, Maramat. After Maramat, mararanatin natin ang pinaka-malaki, pinaka-taong university ng Valencia, which is yung pinakamataong lugar doon, which is parang syudad na siya. So, as you know, na may pangalan na GV, sa pangalan na Good Vibes, yan. GV Hotel. Ito, bakit may GV? Parang Good Vibes Hotel. Yan sa Valencia. Valencia City. Diba? Tingnan nyo. May GV Hotel na pangalan. Yan. That's why yun. Matao doon kaya tinatawag na largest city ng Valencia. So, as you saw na Valencia is, parang matao siya. Maganda yung Master tapos may sikat na mall doon. Robinsons. Hindi pa ako nakapunta ng Robinsons. Then, naraan na kami na Valencia para magkain. Pauwi na daw yan. Yung first, kumain na McDo at yung second, kumain kami ng karinderya. Yan. So, pinakamatao kung sa Landmark City. And after Valencia, paraan na natin yung capital of Bukidnon, which is Balay-Balay. So, as you see, maraming mga tourists. Hindi tourists, yung parang malamig ba? Kasi malamig ng Baguio City at yung Malagos at yung Marilog yan. Parang City of Pines in the south, yung Balay-Balay. Tapos yan yung hometown sa pinsan ko. Pero, pumunta kami ng Balay-Balay, gusto ko ma-feel yung pinsan ko, bumisita sa bahay ng cousins ko. So, dyan po kami kumakain. So, wala lang. Walang stopover sa halip kumakain ng mga mamahaling ng mga restaurants, di ba? Like Magdinasal, Jollibee, McDonald's, or iba pang karinderya. Yan. Parang diskarte para makasave ng money. Kasi, then after that, medyo maiwalas na yung sun, di ba? Initially, hanggang doon lang ako naka-discover ng Bukidnon. Yan, hanggang capital of Balay-Balay. Pero yung north pa, naka-experience ko na, which is bago ka pumunta ng city or Cagayan, which is parang similar siya sa Davao kasi highly urbanized city. So, after Balay-Balay, yan. Alam mo yung next after Balay-Balay, which is hindi siya city, municipal na. Municipality. So, Impa Sugo. Yan ang then followed by Sumilaw. Yan, second. At saka yung pinaka-last, bago ka marating yung Cagayan, which is yung Manolo Fortich. Grabe naman yung town hall. So, yan, Manolo Fortich. Explain ko sa inyo yung tatlo about after the commercial. You're watching STNFM all-time schedule. Check out the details from weekdays to weekends. Your favorite shows are exclusively free on demand. Sa Sabado na ang good vibes. Weekends just getting better with GV on Saturdays. Care for you. So medyo malayo naman yung capital of Bukidnon tapos papuntang Cagayan. Akala ko malapit. So yan yung mga daanan. Galing ka ng Balay-Balay. So tatlong municipalities ang dadaanin. First is Impasugo, Sumilaw, and Manolo Fortich. Baka pa marating sa CDO or Cagayan. So which is yan po, Cagayan de Oro, which is Misamis Oriental na hindi na Bukidnon. Pero yun, highly urbanized city. So napansin ninyo kung
alam mo yung port sa Davao, di ba? Yung pa-port ng Davao is papuntang Samal. Wala lang iba. Samal Island or Talikod Island. Kasi pa-south kasi siya. Paharap siya ng southern noon, Indonesia. Hindi, mas malapit. So yeah. Pero kung sa CDO ka, feeling ka na sa norte ng Mindanao, sa north, ba? Alongside with Surigao City, Butuan City, Bacolod City, di ba? Yan yung may ruta papuntang Visayas. Kung doon ka man sa Surigao City, yan. May port na papunta ka ng Eastern Visayas like Leyte, Samar, then sa Cagayan ka, yan, pupuntahan ka sa Central Visayas. Then, ang brand sa barko is like ferries. Tapos, ang ganda naman yung port sa Cagayan, di ba? Parang siyang airport din na may bagahe. Pero sa Davao Air, no, ewan ko. Kasi hindi siya, walang ibang lugar. Puro Samal ang pinafocus sa Davao Port. Tapos may isa pa, yung Davsam. Maliit kasi yung parang terminal. Tapos yung barge ang sinakyan. Maliit kasi yung capacity. Mga sasakyan lang pumasok. Iwan ko sa walang sasakyan. Pero kung sa barge ka, hindi siya barge. Parang barge plus may higaan. Ang daming higaan, di ba? Yan, mga light ferries. Tapos yung ground, parang barge. So, hoping may tulay, mas maganda. So, ilang kami oras doon, pero okay lang. So, gabi, then, wait ka ng 7 or 6 hours papunta sa Southern Bohol. Alam mo yung Southern Bohol, di ba? Which is yung Haghag na ba? Kalakok, which is the capital. So, Southern Bohol yan siya. On the next day, June 24. So, na-feel ko yung meron doon. First, kami sa yung pinakasikat na lugar sa probinsya, which is Chocolate Hills. Kaya tinatawag yung Chocolate Hills kasi kala nila makain sila ng ganyan para sa Indians. Pero chocolate colored kasi yung nila, yung view nila. Naturally brown as in. Pero mainit, di ba? Dapat sa malamig kasi ng Baguio. Mainit kasi. Hindi tulad sa Baguio na kung aakyat ka, na-feel mo yung ginawa. Kasi June 21 is summer solstice na mas mapapakagay sa gabi. So yun. Yan yung punta natin first, which is Chocolate Hills. Hindi ko napunta sa bayan. I don't know. Chocolate Park. Overview pala sa bayan. The next, hindi ko napunta sa bayan. Next yung pinunta natin is, as I remember, isip lang. Yung Enchanted Park. Yung home of the Tarsier. Kasi yan. Kung sa Davao, may Philippine Eagle. Diba? Kung sa Bohol Province, yan. Tarsier. Diba? Kung sa Davao is Philippine Eagle. Then sa Bohol naman is Tarsier. Diba? Yun yung mga iconic landmarks sa Bohol Province, which is Chocolate Hills and Tarsier. Yeah, after that, lunch kami. Pumunta kami sa, after nadaraanan natin yung capital, which is Cagayan City. Hindi gano'n siya ka-organized kasi component city siya. Isang city lang, only one city there. So, yung daanan natin na isla is Tagbidara, medyo yan city. May shopping mall ba, di ba? Sa Marikina South, parang bakit lang yung mall. Kasi nalike sa Cebu City, Davao. Yan, maraming mall. Kita ko lang mall is, lang, yung Azuelas Mall at saka yung BQ Mall. BQ, hindi ko nakita yung BQ. Parang local na mall. May SM, may Ayala. Kasi dito sa sana. Wala rin ako si Cagaysano sa province, pati Tagbilaran. So, yeah. Then after that, napunta natin yung Cortez, yeah. Cortez, which is the hometown of paternal grandmother of my father side. So yeah,
So, napuntahan ko is, may Valencia, may Carmen, may Domino. Parang madaming kasi, municipalities eh. Tapos after that, Tagbilaran. Hindi pa na ako nararating sa bahay. Bago pa yan, nakabi sa may isla. Alam mo yung familiar ka sa underground. Pero madilim, pero hindi gusto ko sana magdaway, pero hindi na kasi malalim na siya. May parang nakakatakot po na. So, iniwasan ko yun. Tingnan lang, pero iniwasan ko yung mas. Pero doon, after that, yan yung isla sa Bolo. Sa Cebu, may Makbasabol, may Makanlaw, diba? Diyan nakatira sa isla, hindi sa mainland. Yan. Then, pabalik-balikan Cortez. Yan, home of Mike. Yan, dahan-dahan sa relatives ko from other side. Doon kami overnight tulog. Doon lang sa okay lang. So, after that, magising kami, pumunta kami sa town of Maribojoc after Cortez, diba? Pa southwest na siya, then pa norte, pero sa west, diba? Sa west, Maribojoc, diba? So, pakita ko yung video later after the show, ha? Meron doon. Kasi, napansin ko, may cross siya, tapos may, ano yung tawag? Maribojoc tawag. So, tingnan natin. Ano kaya yung pangalan? Maribojoc. Yan. Punta Cruz ang pangalan. Punta Cruz. Libre ang swimming doon. Hindi, parang, I don't know, magkano yung entrance fee. May cottage pa. Tapos yung beach is, ewan ko, akala ko low tide. Hindi pala low tide. Kasi dahil sa lindol, kaya pababa ng water level doon. Supposed to be malapit, pero kailangan maglakad para makating yung dagat para mag-swimming. Yan. Napansin yun. Dahil yun sa lindol, medyo malayo yung puntahan natin. Akala ko simbahan, hindi pala. Tapos may cruise pa. Nakita ko sa inyo yung video na yan, ha. Parang libre ang swimming doon, bawal ang charge. Dito kung may charge pa, wala. So, doon kami hanggang tanghali sa June 25. And after that, from my father's side, papunta naman sa mother's side. Diba? Both nag-originate yung papa at mama ko na sa diba? Same. Visayas and Mindanao, walang Luzon. Yeah. Father and mother. Diba? Hindi purely Filipino. Walang native. Hindi Filipino-American. Yeah. Purely Filipino. Purely Bisaya. Ganun. So, after that, in the noon, yun. Napunta natin is, recap ko sa from weekends is, napuntahan ko na namin yung Chocolate Hills Overview, then Gold Enchanted Park. Then after that, yeah, yung parang may, ano yan? Yung underground, yung Panglao Island. Hindi ko natuloy yung swimming, tingin-tingin lang. After that, parang yung papa ko kasi na-confused kasi hindi niya alam yung pag-drive eh. Kasi laki na ng drive na frustrate siya. Parang na-annoyed siya ba kasi I don't know. Gusto ko na siya umuwi. But don't worry. Kasi hindi nila alam eh. Anong meron sa mga kasi medyo malaki kasi ang shape kasi sa whole island is itlog. Diba? Ang shape sa island ng Cebu is hotdog, diba? Parang breakfast. Ang isla ng buong parang itlog. Tapos may ang isla ng Cebu parang hotdog, diba? Hot silog, parang breakfast. Tapos yung sa Negros, diba? May Negros Oriental, Occidental is parang hotdog bun, diba? Parang sausage, diba? Parang ganun. Nakakatawa yung Visayas. Tapos yung parang sa Panay Island sa Iloilo is parang sunny side up. Parang ganun. Imagine mo pagkain din. Sa Rated Summer is parang I don't know. Parang gulay, prutas, mga pechay, ganun, mga vegetables. Parang comparison sa isla ng Visayas. Kasi medyo maisla kasi Visayas eh. Then after that, back to the tour from Maribojoc. Nadadaan natin yung western coast of the province.
So, from Maribojo. So, tingnan natin. Maribojo is, madadaanan natin yung sa bandang Taghali. Tapos yan, parang last, mga refrain yan, mga din yung makita, di ba? Parang emotional kasi maghiwalay na sila. So, ayan na. So, after that, madadaanan natin yung Loon, Calape. At before that, prior to that, na-familiar ka sa oldest church sa may Baclayon or Albuquerque? Yan. Prior to that, nadaanan natin yung oldest church. Parang hindi siya gaano katagal. Parang in the 50s yatas when Christianity was born. Then, dadaan natin yung Loon, Calape. Then, Tubigon. Last kami pumunta doon. Punta kami ng Cebu, pero wala kami pamasahe sa Cebu ko. Okay lang. Hindi ka naman importante. Baka next year, punta natin yung Cebu Island. Kasi, yun. Tubigon, then Clarin, then last lake na Banga. Yan. Diyan yung hometown sa inanalo sa Pinoy Big Brother. Diba? Inanalo sa Pinoy Big Brother. Diyan nakatira si Banga. Alam mo na yung pangalan. Basta, kabaliktaran ni Maymay. Siya yan, diba? Yan. Lalaki siya, itong si Maymay, babae. Diba? Ang great succeeder sa PBB, diba? Si Maymay sa Kamikin, Cagayan, din. Siya mo sa Inabanga. Parang ganun. Succeeder, grabe naman from Maymay to yan. So, balikan natin yung Inabanga. Parang, I don't know yung, parang Bisaya is very complex masyado, very, Diyan kami nag-stop sa bahay ng Lolo Vernia ko. Yung original house mismo. Pero last 2016, di ba, hindi ko napuntahan doon while Duterte is the president. Pero hindi na si Duterte ang president. Si Aquino pa yung presidente pa last visit. Pero ngayon si Marcos na. So, You're watching STNFM all-time schedule. Check out the details from weekdays to weekends. Your favorite shows are exclusively free on demand. Sa Sabado na ang good vibes. Weekends just getting better with GV on Saturdays. Care for yourself, care for others. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia, kawalan ng ganang mag-work o mag-aral, kawalan ng interes sa mga paboritong libangan, paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health.
Tonight is the night, as we witness Japheth and Gabriel having their witty and provocative conversation that tackles cultural and social aspects. Tune into FNL, Friday, 7 p.m. on STN FM. So, sorry for the technical error. So, nag-stop na po yung journey. Diyan po ako nag-stop sa journey ng hometown ng Nabanga. So, medyo madali ako kasi hindi na po kailangan mag-highlight. So, alam ko doon, hindi, nagpakasyon na kami pero hindi kami, ang familiar ko lang doon is may pista doon, di ba? Fiesta. Maganda yung pista doon. Yung park, Central Park. Medyo makulay. Medyo parang Christmas pa. Kahit hindi Pasko, ma-feel mo yung Pasko, di ba? Like sa City Hall of Davao, di ba napansin mo may pesta sa Pasko. Yan yung tinatawag na Pasko Fiesta. Yan, sa may Davao City Hall banda. May mapa 3D mapping. Pero gano'n din sa Nabanga, may parang similar siya sa Davao at parang inarura pero hindi siya gano'n ka-syudad. Kung small town. Medyo maganda doon. May mga hindi ata. Kumain kami ng yung masarap. May street food. Masarap ang barbecue nila. Tapos yung kanin sa halip na parang banana leaf. I don't know, parang ibang klaseng dahon. So, medyo masarap yung barbecue nila. Parang hindi ako sawa mag-honey rice. Pero gusto ko sana mag-honey rice. After that, hindi sawa kami mag-honey rice doon. Maganda yung barbecue. Hindi siya gaano kadumi like sa mga street food sa mga syudad. Kasi hindi siya syudad. Parang town lang. Like sa mga city. Kasi, di ba? Maraming sasakyan kaya mausok. Di ba? Kaya, yan po. Kung hinahanap ng environment dapat. In act of climate change dapat. Kahit sa mga urbanized areas dapat iwasan natin mag-abuso sa kalikasan. Di ba? Napansin niyo. Okay lang sa mga susunod kasi may balita na lulubog daw ang ibang isda sa next decade. Which is due to global warming. Kaya yun. Yan yung downside sa mga syudad. Okay naman sa syudad, pero ang downside sa syudad is prone sila sa global warming, lalo sa mga coastal areas. Lulubog ang ilang parte dahil sa sea level rise. Rising of sea level. So, okay naman. So, after that, timeline ko, which is medyo eco-friendly siya na lugar. Eco-friendly siya, hindi siya gano'n. May init pero gano'n. Tapos, yan. Yan ang napuntahan ko. Tingnan natin yung picture. So, as I recap na, yan, 24, 25, sa 26 pala, medyo maganda. Tapos may parang pinastatue, parang pinaluneta ba? In Nabanga Central Park. Parang may statue, parang si Jose Rizal, I don't know kung sino yan. Parang luneta siya. Luneta Park. Pero may Christmas lights pa. Then next, 27, wala. Hindi gaano-gaano yung bakasyon namin. Lagi kami sa bahay kasi dyan ako nag-focus sa summer class. So next, 28, yan. Yung pinaka-highlights lang. Pinuntahan natin. Then, pinuntahan natin yung isa pa, yung bahay-bahay dyan sa mga relatives namin. Yung, so, Wednesday, napansin yung bahay doon, yung maganda doon. Parang malaki yung TV sa may dining area, tapos kala ko mansion. Yung bahay doon na kami kumakain ng Biyernes. Yan. Tapos, papasok ko lang sa may likod, sa bahay, di ba, may isaya na manok na adobo, yan. Darang gusto ko sana kumuha ng chess, pero problema yung mga dalawang uncles ko doon, busy sa pista, busy sa kanta, di ba? Busy kasi yung kanta pag pista, yan ang uso video, okay? Para may saya. May saya ang Pilipino sa pista. So, yan. Tapos, napansin ko sa may park doon sa Labang, guys. Ano lang, pinasimple lang. Municipal hall, tapos sa likod is parang may bahay-bahay, di ba? Hindi siya gano'ng kasyudad, pero eco-friendly siya. Kaya mas prefer sa mga towns kaysa cities kasi
kung mas maliit yung population, mas less ang chance sa growth climate change. Or sa mga urbanized areas, prone sila sa climate change. Di ba? Parang gano'n. Eco-friendly place kasi sila. Then, lagi na lang kain ng kain, di ba? Mapusog ako. Then, 29, 30, same day sa 29, is napuntahan ko yung simbahan doon, parang Binabatang Quiapo style. Kasi ano kaya pangalan ng simbahan sa Nabanga? So, check natin yung pangalan. Pangalan ng simbahan doon is, yan, St. Paul and Apostle Parish. Yan yung nag-iisang Catholic Church sa Nabanga. Parang Binabatang Quiapo, tapos napansin ko yung kandila, parang color yun sa Quiapo Church, di ba? Parang ganun. Parang sarap mag-taping dun sa mga ni Coco Martin, di ba? Parang Quiapo Church, di ba? Tapos ang kandila, kala ko may ihaw, pero kandila pala. Parang ihaw sila ng ano ba? Baboy. Parang grill na. Tapos napuntan ko, ang daming bahay na pinuntan ko. Lunch man, tapos may dinner pa. At saka napuntahan ko doon, next yung bahay. Hindi ko kilala yung mga relatives ko eh, kasi Paul's Maserian clan. Tapos yung atinita ko, nabutan talaga ko ng gabi sa Thursday, diba? Yan. Sa Thursday mismo, ay recap natin. Mag-recap ako. So, despite na hindi ko alam yung pangalan, i-recap ko lang yung bahay. Ina-descriptive yung magandang bahay doon. Tapos, walang flat screen, pero parang karaan na, ano ba, gadgets. Yung karaan na appliances, pero okay lang. Tapos doon kami nag-picture. Ang dami kong kinakain. Tapos may isa pa, bago pa yan, may bahay na parang luma na. Yun. Yan ang napansin niyo sa mga taga-Ilocana, di ba? Parang feel mo yung Harmony Place. So, yan. Pista kasi. Kaya nag-celebrate sila ng pista. At yung sa, ganun din sa Pagka-Friday. Hindi ko kilala, pero yun. Sa likod ng Inabanga, which is may mga palits. Kain-kain pa. Hindi ko kasawang sa pagkain, di ba? Sa halip sa bahay, tapos doon kami kumakain. Very, very, very interesting place. So, alam mo na yung pista, di ba? So, i-discuss natin yung Inabanga after the commercial break. You're watching STN-FM all-time schedule. Check out the details from weekdays to weekends. Your favorite shows are exclusively free on demand. So, we're back. So, as you see na, it is the third-class municipality in Bohol Province, which is have a population of 48,534 persons. So, yan, ang flag nila. Ang flag nila is may cross sa left, tapos may dagat sa right. Tingnan mo, parang unique yung flag nila, parang ganda. Design, black and white. Parang monochrome. So, yan lang po. Ang tinatangga daw is, ito po, may 15 barangays, di ba? Yung 15 barangays na yan is, alam mo yung 50 barangays ay yun. Yung 15 barangays, Kogon, dyan nakatira. Kogon, barangay Kogon. So, ang poblasyon, by Friday, yan, ang ganda yung swimming doon. No? Yan. Libre ang swimming doon sa may Ilocano doon. Parang wala kong kita beach resort. Yan. So, yan lang po. Medyo madali yung recap natin. So, from Sunday to Friday. Tapos, from Saturday, pumunta kami ng Chocolate Hills, Enchanted Park. Ano pa? Yung Underground Cave. Tapos, marami pa. Saka yung Panglao. Then, Maribohok sa Sunday. Then, pumunta kami sa Cortez. Then, sa Inabanga from 7 weeks. Parang eksakto 7 weeks. Sunday to Saturday. And then, pag-pesta pa sa Inabanga. Yan, i-recap para mabilisan, parang tongue twister, di ba? Nakakatawa.
So, yan lang po. Para nakakatawa. So, recap kasi ang dami kong mapuntahan. Parang makalimutan ko yun. Pero okay lang. At least na-recap ko yung pinaka-syudad sa Bohol, di ba? Again, ang capital ng province is Tagbilaran, Bohol, di ba? Ang capital. Tapos ang favorite ko is Cortes at Tinabanga. Yan lang. Yung Cortes sa father side, tapos Tinabanga sa mother side. Yan lang po. So, next time, babakasyon namin yung Tinabanga. Tour natin yung pinakamaganda sa Bohol. At saka sa Cebu din, particularly. So, yan lang po. Bibilisan. So, don't worry. Pakita ko yung video after sa GV Codes at Bible Verse. So, proceed tayo sa GV Codes. So, according to Brian Wilson, summer means happy times and good sunshine. It means going to the beach, going to Disneyland, having fun. And also, Bible verse, these good vibes. So according to Matthew chapter 24 verse 32, now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So yan lang po, na-recap. Then pag-uwi namin is Saturday, July 1, di ba? Birthday sa mama ko. Then papuntan na kami, nakauwi na from Cagayan to Davao is July 2. Then July 2, pumunta kami sa bahay ng Pinsan ko sa Balay-Balay. Then pauwi na kami ng Davao, parang ganun. So grabe na yung experience sa vacation. So bago po tayo magtapos, may featured video ako pakita sa inyo during my vacation. So, mag-watch this. But before that, magpaalam muna tayo para mapanood na tayo. So, magkita tayo sa susunod para sa new GV every Saturday. Magpapaalam muna tayo. Magpapaalam na tayo with this video, featured video. Good day and welcome to Good Vibes Special Edition, which is my tour in my province of Bohol, right? Here, as you see, this is the seal of Bohol province. And the town of Maribohok. Yan. So I know it is called Maribohok Uplifted Marine Terrace. So as you read that, let's read this. October 15, 2023. There's an earthquake, right? Which is the fatal earthquake here in Visayas region. Magnitude earthquake that disrupt the island province of Bohol. It's very sad and very tragic news, right? 7.2, which is prior to the typhoon Yolanda. Before Yolanda, there's an earthquake, which is the extraordinary geophysical phenomenon, which may have been challenging the landscape of Bohol for millions of years. Both about it, the uplifting of Look, Maribohok coastal areas. So this is some tragic. It's a tragedy, but there is hope. At least 137 of coastal area emerged as it was pushed approximately 1.5 meters upwards from underwater. What was once a beach area became a bed of dead corals and marine life as the coastline shifted 15 meters seaward. So the lifted coast covers 8 kilometers across 6 barangays in the municipalities of Loon, which is Tangnan, Quaisit, Tontonan, and Songon, and Maribohok, which is here, Punta Cruz, and Guinanon. And the next, the Maribohok Uplifted Marine Terrace is an example of a sudden tectonic uplifting, the raising of geographical area due to tectonic activity. It was caused by the motion of North Bohol Fault. That is, as you see, there's a fault, an earthquake fault, which is discovered in Inabanga, located in the northern coast of the province, which is the violent 2013 earthquake. The NBF is a reverse fault where land on one side of the fault, called the hanging wall, moves up due to the horizontal compressional forces caused by the shortening of the Earth's crust in that area. When a reverse fault near the coast, such as the NBF, suddenly shifts, land is uplifted and then pushed above sea level.
The result is a vast new coastal landform with unique features. So, you see in the picture, I think this is the effects of earthquake, but nothing stops with its wonderful place. But it is the preservation and protection. The law on Maribok uplifted coastal areas has been declared a geological monument under the Department of Environment and Natural Resources Administrative Order number 2015-08S. So as you see, this is the label here. And as you see, me, there's, well, I don't know, is that a church? Maybe it's a church. Here, I'm here in this town of Maribor, and there's a store here. So, wala. So, I know it's closed. I don't know what. There's something danger. It's temporarily closed. Temporarily closed. I think maybe a renovation, or maybe there's a cause of earthquake 10 years ago. So, let's read this. This is Bantayan ng Punta Cruz. That is a National Historical Institute of 2009. So let's read this. Ipinatayo ng mga paring rekolektos sa patronato ni San Vicente Ferrer laban sa pagsalakay ng mga piratang Moro 1796, which is I think 3 centuries ago yata, or 300 years ago. Yari sa Corales na may hugis, tatsulok sa unang palapag at hexagonal sa ikalawang palapag. Digmaang Filipino-Amerikano at ikalawang digmaan pandaigdig ng sunugin ang mga puwersang Hapones ang bayan ng Maribohok. Militar noong panahon ng mga Espanyol at bantayog sa kausayan ng mga lokal at artisano. Ipinahayag ng pambansang palatandaang pangkaysaysayan. It's 2009. So, there's a lots of moss. Parang may mossy kayo. So, despite na may parang mold, yung parang very mossy, masyado, preserve natin yan. Kasi napuntan ko yung parang lumang historical site. Pag akyat natin, so, hindi ko puntan ha. Ito yung nasa loob mga kaibigan. Yan. As you see, hindi ko pasokin yan ha. Bakit kaya sarado? I don't know, maybe for renovations. Ito po kayong loob dito. Yung loob nito is parang ano yun siya. Ano kaya parang may statue of Jesus Christ siguro dyan. Yung pang religious figures. At saka may hagdan pa oh. At isa pa. Yan. So hindi natin puntan yan until further notice. So babaan na tayo mga kaibigan. Next. Ano pa yung pinakasikat? Yung watchtower ata yan. Siguro yan ah. Saan kaya yung watchtower? So, ito po. May isa pang ano po. So, may para siyang chapel ata. Or simbahan. I don't know. Masaka yung pangalan ng tindahan. Which is ano no. May tindahan sila. Yan. Ito po yung tindahan nila. I-zoom in ko. Kung may bibilihin, doon ka lang bibili. Next. Punta natin yung label dyan. Yung Punta Cruz Watchtower. Daming cottage, diba? Ito po. Yan nasabi, may cruise. Oh. Saan kayo matatagpuan yung cruise, mga kaibigan? Yan o, may taas, may cruise banda. Watchtower. Watchtower ata siguro yan. Yan o, sabi ko sa inyo, may cruise. May cruise, yan. Ito po yung cross. Punta natin. Yan. Ito yung cruise. Sabi sa inyo. Parang feeling mo may religious. At saka ano pa yung isa, may statue pa. Ito pa. Diyan ka magpa-picture, di ba? Yung mga labels, oh. Ito yun.
ruta ng Espis Expedition Magallanes Elcano sa Pilipinas. At isa pa, yun, may parang ano yan, ito po. So, tapos may ano pa, ilaw-ilaw pa. So, ma-film yung kagandahan. Ito po, oh. Punta natin yung dagat doon. So, post mo na ang video. Babalikan kita for a few moments. Tingnan ko anong meron doon. So, very wonderful. Punta natin yung baba. So, ito po, napuntan ko yung baba. Napuntan ko na yung baba. Tingnan ko ano meron dito. Ito po yung pinuntahan ko. Very clear. Taman sa gano'n lang ang resort dito. Ito walang swimming dito. So, hanap tayo ng makagabulo. Ito yun. Yung parang, ano yun? May butas-butas. So, parang may spider ba? Ano yung nag-breed dito? Yan. Oh. So, ito po. Hindi ko muna puntahan. Palakas ang ano. Ayun. Parang may butas oh. Parang insekto. Ano kaya yung tawag dito? Magagat ba yan? Oh. Yan. Magagat. Yan. Ito po. Medyo mabato dito. Need ka na mag-chinelas. Huwag kong paa. Kasi may mga sharp objects. Mga foreign objects. Kasi tetanus. So ito po. Tingnan natin ano meron sa baba. So, hanggang doon lang. Tingnan natin ano meron sa dagat. Hindi ako maglangoy doon. Video natin. So, ito po. Yan. Yan na po. Sobrang ganda. Sobrang maalon. Pero okay naman. Marami nagsiswimming. So, videohan natin in a paranormal view. Yan. Doon yung daan ano. Yan. Makita mo yung view. Ito po. Ganda. Tapos may nag-swimming pa dito oh. Yan. So ano kaya yung view dito? Ito, sarap mag-swimming. So ito po yung view galing dito. May cruise at saka yung may mark. At saka yun. Makita mo yung malaking cruise. Parang national landmark siya mga kaibigan. Very amazing and nice. So yan lang po. So kita tayo for the next TV specials. So alam mo, napakaganda dito. Medyo malayo. Sana palapitin dito para hindi na kailangan maglakad pa ng makalayo. So yan lang po. Thank you. Ito po, mabato dito. You're watching STN-FM all-time schedule. Check out the details from weekdays to weekends. Your favorite shows are exclusively free on demand.